Hello po, mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, at magandang umaga po sa lahat. Sa anuman pong oras na makakarating po ito sa inyo pong mga lugar, kung nasaan po kayo naroon mga kapatid. Pasensya na po, na-late po ako sa live ko ngayong araw na to dahil on and off po yung electricity ngayon dito sa lugar po namin. And yung pong yung po kasing aking Facebook, nagkakaroon po ng problema. Ang hirap po niyang i-turn on ngayon. Ganun po, parang ganun. So, ngayon po mga kapatid, exactly today, yung pong 4th year death anniversary po ni Brother Eddie Soriano. Nung pong meron po kasi kaming group chat ng mga kaibigan kong mga manggagawa. Meron po doon na nag-message na tumawag pala, nag-group video call. Sinagot ko. Umahagulgul yung isang kaibigan namin na manggagawa na nag-ano ng balita. Ang naiintindihan ko lang do sa sinabi niya nun, si Brad Ellie, iniwan niya na tayo. So ako, impassing lang po siya kasi bago po ako, umaga eh. Bago ako matulog, nag-broadcast pa po si Brad Ellie. Ng Spanish yata yun. So ako, hindi ako makapaniwala. Tapos, naputol po yung call na yon. Tumawag po uli yung kapatid na manggagawa na yon do sa GC po namin nung mga kaibigan kong mga manggagawa din. Umahagulgul talaga. Yung pong hagulgul na na mapait. Yung hagulgul na hindi mo kayang letrahan yung sakit. Sabi po nung manggagawa na kaibigan namin na nagbalita sa amin, wala na si So, after nun, marami pong mga kapatid sa abroad. Pasensya na po mga kapatid, talagang naglolo ko po yung Facebook ko. Trying to reconnect po siya lagi ngayon. Since nung nag-start uminit yung mga ine-expose ko po about sa royal family. So, going back do sa kwento ko po, maraming nag-message sa akin hanggang dumating sa point na merong community prayer sa buong iglesia. Parang nire-revive po yata si Brother Ellie nung time na yan. Ako, siguro sa loob ng isang oras, naka-10 panalangin yata ako nung time na yon. Tapos, noong pong pang 9 yata or last na panalangin ko, ang sinabi ko na lang, Panginoon, kung ano po yung iyong kalooban, mangyari po sana. Wala po akong tutol kung gusto niya na pong papagpahingahin si Brad Ellie. Sumasampalataya po ako, Panginoon,
nalalaman mo po ang higit na makakabuti. Ang higit na Tapos, since that time, parang tinanggap ko na sa kalooban ko na wala na talaga si Brother Eddie. Yun po mga kapatid yung pinakamasakit, pinakamalungkot na sandali o yugto ng aking buhay. Yung pong sakit hindi ko po maletrahan. Doon ko po na-experience mga kapatid na natutulog po ako. Umiiyak ako. Bakit ko po nalamang umiiyak ako kahit tulog ako? Basang-basa po yung sobrang basang-basa, pwede mong mapiga. Kasi po mga kapatid, personally, yun po ang isa sa bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos na nakasama ko po si Brother Eli sa Singapore. Doon sa mga matatagal ng mga kapatid, 15 years pataas or 10 years pataas. Siguro po mga kapatid, natatandaan nyo po, nadidinig nyo po yung pangalang Badong na lagi pong binabanggit ni Brother Eli sa pasalamat. Pasensya na po kayo mga kapatid. Naglolo ko po talaga yung Facebook ko, pati yung internet. Hello po. Yun. Kaya yun po mga kapatid. Siguro po lahat po tayo makaka-relate doon sa pare-pareho po siguro tayo ng naramdaman nung time na papagpahingahin ng Diyos si Brother Eli. And we feel betrayed mga kapatid. Ako po personally, I feel betrayed by Daniel Rason. Dahil po, nagtiwala po si Brother Eli kay Daniel Rason na kung mamatay man po siya, yung pong mga kapatid na inakaipo niya, lilingapin po ni Daniel Rason. Kaya lang po mga kapatid, hindi po gano'n ang nangyari. Dahil kagaya po ng mga nangyayari ngayon mga kapatid, maraming mga kapatid na dating sumasampalataya, ngayon po mga kapatid, meron na pong mga atheists. Ako po, kaya kahit may mga naninira po sa akin, hindi ko na lang po pinagpapapansin. Bakit?
Ang concern ko po ngayon, mga kapatid, yung mga kapatid po nating dating sumasampalataya na may Diyos, ngayon ayaw na rin po nilang sumampalataya o maniwala na may Diyos. Bakit po? Dahil sa kagagawan ni Daniel Rason na biruin mo, magtatanong ka lang kung totoo yung mga kumakalat na picture regarding sa mga alak na ibinebenta sa mga tindahan ni Brother Eli Soriano sa Brazil. Sasabihin edited lang daw. Tapos yung Area 52 ay artificial intelligence lang daw. Alam niyo po, mga kapatid, ang sabi nga po ng mga kapatid na nakapunta sa Brazil, brother, hindi namin matanggap yung pagsisinungaling ni Daniel Rason, ni Brother Daniel Rason. Dahil nakita namin, nakapasok kami sa Area 52, tapos magsisinungaling siya. Hindi po ba masama yung magsisinungaling? Lalo na kinikilala mong leader. Kaya po ganun po yung masakit sa kalooban. And pati yung kanina po, mga kapatid, bago po siguro mga 5 beses na po nawala yung power. Nagkaroon ng power interruption within the day po. Meron pong nag-chat sa aking kapatid. Actually, ilang araw niya na akong chinachat. Kanina ko lang po na pagtuunan ng pansin yung mga messages niya. Sabi ko po sa kanya, kapatid, pwede ko po ba kayong maka-video call kahit saglit lang po. So, pinagbigyan naman po niya ako, pero ako lang po yung nakita niya. Siya po, naka-turn off po yung camera kasi ayaw po muna niyang magpakita dahil meron daw po siyang mga iniingatan. Matandang kapatid din daw po siya. Ayun. Kaya po ganun, mga kapatid. Meron na naman pong kapatid na nakausap ko kanina na matandang kapatid din po. Ibig sabihin ng matandang kapatid 30 plus years na sa iglesia. So ganun po, loobin daw, papasyalan daw po ako dito sa lugar ko. Yung pong mga nagtatanong, mga kapatid, na tungkol kay Brother Eli, doon sa anong relasyon nila ni Yuli, etc. etc. Unang-una, ang sinasabi nung iba, naiinis daw po sila sa akin kasi bakit daw po pinagtatanggol ko si Brother Eli, bakit iniiwasan ko daw po yung sagutin yung mga ganong issue. Unang-una, mga kapatid, patay na po yung tao. Kung magsasalita man ako ng patungkol dun sa mga tanong regarding him and Ulysses, hindi na po niya madedefend. And meron naman pong araw ng paghukom. Kaya yung iba, sabi nila, naiinis daw sila. Mainis kayo, wala naman din akong pakialam kung mainis kayo. At yung iba nagsasabi, nakakasawa daw yung mga live ko. Sino ba nagsabi na manood ka? 'Di ba? Ang sabi naman ni Daniel Rason ng pinuno nyo na wag akong panoorin, i-block ako. Matigas ang ulo nyo. Pasaway kayo, ibig sabihin. Problema nyo yan. Kung naboboard man kayo,
Hindi ko na problema yan. Kaya ako po mga kapatid, hindi tumitigil ng pagsasalita ngayon. Hanggat po pwede pa po ako magsalita at hanggat meron pong nakikinig sa akin, hindi po ako titigil para maisalba yung mga kapatid na nade-depress, nagkakaroon ng anxiety, mga kapatid na nawawala ng pag-asa sa buhay dahil sa biruin mo. Magtatanong ka lang regarding the issues concerning the church now because of what is happening sa administrasyon ni Daniel Rason. Ang sasabihin sa'yo maiimpyerno ka. Sabi ko nga dun sa kapatid na kausap ko kanina, yung matandang kapatid na kausap ko kanina, sabi ko, how sure are they na maiimpyerno tayo at sila maliligtas? Ganun lang naman po mga kapatid. Ako po biktima ng pang-api, pang-bibintang. Langya si Daniel pala, nangangalon niya. Ito po, yung pong bunsong kapatid ni Daniel Rason, yun po yung sinasabi kong nagda-drugs, mga kapatid. Yung pong nag-alaga ng panabong na manok, nag-drugs po yun. Hindi ko lang po alam kung hanggang ngayon nagda-drugs. Yun din po yung sinasabi ko na hindi lang po siya nag-drugs, din po siya ng babae, at nagkasino. Nag-aaral po siya nung time na yon sa Ridley International School sa May Pasig. Yun po mga kapatid. At hindi po nila pwedeng pasinungalingan yan. And meron po akong balita, bago lang po ako mag-live, meron akong nabalitaan na nagkakagulo na po dyan sa royal family mismo. Ito pong impactang nanay ni Daniel Rason. Ayan. Hindi ko alam. Ako, hindi naman, sabi kasi ng Biblia, sabi ni Brother Eli, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Ano man ang mangyari sa kanila, bahala ang Diyos. Pero alam niyo po ba, noong pong nabinbin po kasi yung pagpunta ko dito, na delay ng almost 1 or 2 months. Tapos po, ang tagal ko pong siguro 1 week or 2 weeks ako nagstay sa Singapore. Tapos, almost 2 months akong nagstay or 1 month and 2 weeks sa Malaysia bago po ako araw-araw mini-message po ako nung daddy ni Daniel Rason. Alam ko naman po na hindi naman sila concerned. Ang gusto lang po nilang malaman na I know na ang nasa kalooban nila is ayan, kasi pinalo ka ng Diyos. Hindi ka matuloy-tuloy sa Europe na sinasabi mo. So, nung nakarating na po ako dito, ayun, as expected, hindi naman talaga sincere yung pangungumusta nila na sabi nila umuwi na lang daw ako kung wala talagang kasiguraduhan yung pagpunta ko sa Europe. Mga kapatid, inuulit ko po mga kapatid, exactly today sa Pilipinas, February 11, kung di ako nagkakamali, mga kapatid. Yung pong 4th year death anniversary ni Brother Eli. Lahat po tayo mga kapatid. Actually, pati yung hindi mga member ng MCGI ng ang dating daan, na sympathizers ni Brother Eli,
Nalungkot po dahil sa pagpanaw ni Brother Eli. At ang masakit po doon mga kapatid is yung you felt betrayed by the person na supposedly pinagkatiwalaan ni Brother Eli na lilingap sa kapatiran. Pero siya po ang nagtatraidor at tumraidor sa kanya. Tingnan niyo po. Meron po bang pinost man lang si Daniel Rason or si Arlene Rason regarding sa 4th year death anniversary ni Brother Eli Soriano? Wala. Because ito pong si Arlene Rason, galit din po siya kay Brother Eli Soriano. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo mga kapatid. Ito pong si Arlene Rason na pokpok na Japayuki, galit din po. Yan po, nagloloko po talaga. Pasensya na po kayo, paputol-putol. Buti pa si Sis Luz pinost si Brother Eli. Sabi po nung kapatid na si Tom Gabriel Cuando. Buti nga yung mga kapatid na nag-exit, they posted pictures of Brother Eli na we all miss Brother Eli Soriano. Kahit yung pasalamatan para po tayong mga squatter doon na nagsasapin lang ng karton, nagsasapin lang ng kumot. Masaya po tayo. Masaya tayo. No, tsaka si Brother Eli po kasi mararamdaman mo yung sincerity sa kanya. Ngayon, yung mga nagsasalita na maka Brother Eli daw po ako. Hindi ako maka Brother Eli. It's just that naramdaman ko kasi at nakita ko at nasaksihan ko personal kung papaano siya lumingap sa mga kapatid. Ngayon, doon sa mga ikinakalat nilang mga issue regarding kay Brother Eli, si Brother Eli daw ganito, si Brother Eli ganyan. Galing po kasi ako sa Katoliko mga kapatid. Kung pag-aaralan niyo po yung istorya ng mga naging Santo Papa, marami pong mga naging Santo Papa na